Good morning o happy Sabat sa tanan. Happy Sabat sa lahat ng mga kapatid. Sabat sa tanan. Sugod ta atong pasalamatan ang Ginoo. Salamatan natin yung ating Panginoon sa Sabat na ito na tayo ay makapagpatuloy sa ating pag-aaral sa kaniyang banal na salita. Okay, ito yung title sa study natin na ngayong Sabat ay tungkol ito sa The Temple of God. Ito yung ating topic ngayong Sabat. Okay, before tayo mag-umpisa, manalangin tayo. Ampo ta. Among dalaygon mahigugmaon nga Dios. Yan na po may nagakalipay sa pagduol nimo tungod kay among gibati amahan sa among makaugalingon nga wala may mahimo kun wala ka. Busa salamat kaayo nining adlaw papahulay kami makahimo na pud sa pagtuon sa imong mga pulong. Makahimo na pud mis pagparmalandong sa imong mga pulong. Amo na pud kang ginaimbitar amahan na imong ubanan. Imong presensya magapatilwala namo og nangayo minimo langitnon nga kaalam. Aron nga samtang may magatuon, magapamalandong sa imong balaan nga mga pulong, among masabtan ang imong mga pulong. Dili namo ni masabtan mahan kung wala ang gahom sa balaang espiritu. Usa hinaot nga imo ming bubuan sa imong balaang espiritu aron nga kami makasabot sa imong mga balaan nga mga pulong. Palangin ni Ama ang among koneksyon sa internet, tagi mig may signal o tagi mig maayong panahon. O hinaot amahan ikaw magapakgang sa kaaway nga maghatag og disturbo samtang may magatuon magapamalandong sa imong mga pulong nga mitibok nga adlaw ipapahulay. Salamat kaayo sa imong presensya. Salamat nga imo pud mi pasayloon sa among mga sala ug salamat kaayo nga ikaw magatubag sa among pagampo kay kini among pagadawaton pinaagi sa ngalan ni Hesus sa among personal mong Lord. Amen. Okay, good morning o happy Sabat sa tanan mga kaigsuonan. Ang ating topic ngayong Sabat ay tungkol sa The Temple of God. Dahil dito na doktrina, mayroong pagkaiba-iba yung pag-intindi. Kaya ating pag-aralan para ma-review natin yung mga quotation, mga teksto sa Bible at quotation sa Spirit of Prophecy tungkol sa The Temple of God. Kung basahin natin yung unang quotation sa CWE, Counselors to Writers and Editors, page 30, isa itong The Temple of God sa landmark or doktrina ng ating Panginoon. Sabi dito, one of the landmark under this message was the Temple of God. So isa itong landmark, isa itong muhon sa mensahe natin sa last days, itong the Temple of God. So isa ito sa mensahe natin, and then yung Bible mayroong tinatawag na mga synonymous term tungkol sa temple. Pag sinabing temple, kung basahin natin yung mga teksto,
parehas lang yung ibig sabihin sa mga sinasabi na mga salita dito. Kaya bago tayo patuloy sa ating pag-aaral, basahin muna natin itong mga synonymous term na ginamit ng Panginoon tungkol sa templo para mas madali nating maintindihan yung ating pag-aaral. Sabi dito sa Psalms 27:4 and then verse 5, "One thing have I desired of the Lord." Isa lang na bagay na gusto ko sa Panginoon. That will I seek after. Ito yung hinahanap ko. That I may dwell in the house of the Lord, para ako ay manahanan sa bahay ng ating Panginoon all the days of my life. Ibig sabihin, ito yung desired ni David na sana sa buong buhay niya ay nandyan siya sa bahay ng Diyos. To behold the beauty of the Lord and to inquire in His temple. So yung house ay tinatawag din na temple. For in the time of trouble, He shall hide me in His pavilion, in the secret of His tabernacle shall He hide me. So apat na term ang ginamit dito, nakaparehas lang yung kahulugan sa temple. Yung temple, tinawag siya na house, tinawag siya na pavilion. Pavilion, and then tinawag siya na tabernacle. So ito yung mga term na tumutukoy sa temple. Yung temple, tinawag siya na house, pavilion, and then tabernacle. And another term na ginamit dito sa temple or house, sa 1 Timothy 3 verse 15, 1 Timothy 3 verse 15, and if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God. So kanina yung temple tinawag na house, dito tinawag siya na house of God or temple of God. House of God, which is the church of the living God. So ito yung mga term na ginamit ng Panginoon tungkol sa temple. Tinawag siya na house, tinawag siya na tabernacle, pavilion, and then church of the living God. Pag sinabing church, ito ay tinawag din na temple. So ito yung mga synonymous term sa temple, kasi yung ating pag-aralan is the temple of God. So ito yung mga synonymous term. Temple ay tinawag siya na house, pavilion, tabernacle, church of the living God. And then sa Hebrews 8:1 and 2, Hebrews 8:1 and 2, tinawag din siya dito na itong tabernacle, tinawag dito na, sabi dito, now of the things which we have spoken, sa mga bagay na aming sinasabi, this is the sum. Ito yung, sabi ni Isaiah pa, mauni kinatibukan. The sum. We have such an high priest, mayroon tayong napakataas na saserdote who is set on the right hand of the throne of the majesty in the heaven. Na nandun siya nakaupo sa trono ng ating hari doon sa langit. A minister of the sanctuary, tinawag na ministro ng sanctuaryo, and of the true tabernacle. So yung tabernacle, tinatawag siya na sanctuary. So therefore, yung sinasabi na the temple of God, ito yung mga term na ginamit na tumutukoy lang sa temple. House, pavilion, tabernacle, sanctuary, church of the living God. Ito yung mga termino
na ginamit ng Panginoon tumutukoy sa temple. Now, ano ba talaga yung original purpose ng Panginoon tungkol sa temple? Ano ba yung original na plano ng Panginoon tungkol sa temple? Siya ba ay gagawa ng templo katulad sa nalalaman natin na templo nung tinayo ni Moses? Kaya ano ba yung original na plano niya? Okay, basahin natin yung Desire of Ages 161. Desire of Ages 161, sabi dito, from eternal ages. Pag sinabing eternal ages, hindi natin malagyan ng exact date kailan nagsimula itong plano na ito. From eternal ages, it was God's purpose. Pag sinabing purpose, intention, ito yung intention ng Panginoon, ito yung design ng Panginoon, ito yung plano ng Panginoon. Sabi dito, from the eternal ages, it was God's purpose that every created being, from the bright and holy seraph to man. Ito yung purpose ng Panginoon, ito yung plano ng Panginoon na mula sa mga anghel hanggang sa tao na created ng Panginoon should be a temple for the indwelling of the Creator. Ito yung eternal purpose niya. From the eternal ages, it was God's purpose that every created being, ano ba tong klaseng created being? From the seraph, from the holy seraph to man. To man should be a temple for the indwelling of the Creator. So ito yung divine plan. Ito yung design ng Panginoon na yung created being from angel to man, yun ang maging templo niya. From eternal ages, ito yung purpose niya. Okay. At sabi dito, because of sin, at dahil sa kasalanan, humanity ceased to be a temple of God. Nung nagkasala ang tao, tayo ay hindi na naging templo. Doon nahinto yung pagkatemplo natin. Ibig sabihin mula sa simula, nung hindi pa nagkasala yung tao, yun ang templo ng Diyos. Yung created na tao at saka yung mga angel. Yun ang kaniyang temple. Yun ang kaniyang church. Yun ang kaniyang sanctuary, ang kaniyang tabernacle. So yun. And then sabi dito, because of sin, humanity ceased to become, to be a temple of God, darkened and defiled by evil, dumidilim at na rumihan sa kasamaan, the heart of man no longer revealed the glory of the Divine One. Hindi na makita yung glory ng Panginoon sa tao dahil sa kasalanan. Dahil sa kasalanan, hindi na tayo maging templo niya. And then sabi dito, but by the incarnation of the Son of God, pero darating ang panahon, pag ang Panginoon natin ay magpakatao, incarnation of the Son of God, the purpose of heaven is fulfilled. Ano ba yung purpose of heaven? Na yung tao at saka yung angel, yun lang ang kaniyang templo. Now, pag incarnate daw ni Kristo, kung siya na ay nagpakatao, ito ay na-fulfilled. Na yung angel at saka yung tao, yung mga tao na nananampalataya kay Kristo ay maging templo ulit niya. Fulfilled. God dwells in humanity. Siya ay manahanan din sa tao, and through
through saving grace, dahil sa grasya ng Diyos, the heart of man becomes again that temple, becomes again His temple. So yun ang eternal na purpose ng Panginoon. Na yung created being from holy seraph to man, yun ang kanyang temple. At nahinto ito dahil nagkasala yung tao at ito ay na-fulfilled yung purpose na ito nung si Kristo ay na-reincarnate, nagpakatao siya at nagbuhis ng kanyang buhay para tubusin yung tao. Ito yung sinabi si Zechariah 6:12 at saka 13. Before ang ating Panginoon ay naging tao, ito ay hinula ni Zechariah. Zechariah 6:12 at saka 13. Ito yung hula. And he spake unto him, saying, Thus speaketh the Lord, ang Panginoon mismo ang nagsabi, the Lord of hosts, saying, Behold the man. Sino ba itong tao? The man whose name is the branch. Itong tao na tinatawag na sanga, your branch. And he shall grow up out of his place. Siya ay tutubo sa kanyang lugar. And he shall build the temple of the Lord. Itong tao na ito na tinatawag na branch, siya ay itatayo niya yung templo ng Diyos. Temple of the Lord. Even he shall build the temple of the Lord. Siya mismo, itatayo niya yung templo ng Panginoon, and he shall bear the glory and shall sit and rule upon his throne. Siya ang mag-rule sa kaniyang trono, and he shall be a priest unto his house. Siya ang pari sa house or sa temple. Siya ang mag-build. Siya ang priest sa house or sa temple. And then sabi dito, priest upon his throne, and the council of peace shall be between them both. So itong branch na hinuhula ni Zechariah, siya ang magtayo sa templo. Itatayo niya yung templo. Sino ba tong branch na itatayo niya yung templo? Kasi naputol yung pagkatemplo dahil sa kasalanan at kanyang itatayo ulit. Sabi dito sa Jeremiah 23 verse 5 and 6. Jeremiah 23 verse 5 and then verse 6. Ito yung sabi dito. Verse 5 and 6. Behold, the days come, saith the Lord, that I will raise unto David a righteous branch. Ibig sabihin, itong righteous branch ay galing ito sa descendant ni David. And a king shall reign and prosper, and shall execute judgment and justice in the earth. Siya yung mag-execute sa judgment and justice sa earth. In his days, Judah shall be saved. Sa panahon ng branch na ito, sa panahon niya, iligtas niya yung Judas, and Israel shall dwell safely. And this is his name, whereby he shall be called the Lord, our righteousness. Ang aming Panginoon, ang aming katuwiran. Our righteousness. So, ibig sabihin, itong branch na ito, na inihula ni Zechariah ay tumutukoy kay Kristo. Si Kristo pala ang magtayo sa templo na ito. Kaya kung balikan natin yung Desire of Ages 161, nung na-reincarnate siya, na-fulfilled yung purpose ng Panginoon na yung Holy Seraph hanggang sa tao ay maging templo niya. Okay. Now, sabi dito sa Matthew 16 verse 18, paano niya itinayo?
Matthew 16 verse 18, sabi niya kay Pedro, kasi yung templo ay tumutukoy sa church. Yung synonymous term niya ay church, tabernacle, sanctuary, house, church. Ingon dere sa 16 verse 18, and I say also unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church. I will build my temple. I will build my sanctuary, my tabernacle. Ito yung mga term. I will build my church. And the gates of hell shall not prevail against it. So ito yung fulfillment. Sinabi ng Panginoon, upon this rock I will build. Ito yung branch, ito yung fulfillment sa sinabi ni Zechariah na he shall build the temple of the Lord. Itong branch. Kaya nung siya ay naging tao, sinabi niya sa kay Pedro, upon this rock I will build my church. And that rock, sino ba tong rock na doon itayo yung kaniyang iglesia? Sabi dito sa 1 Corinthians 10 verse 4, nung sabi nila, and did all drink the same spiritual drink? For the drunk of that spiritual rock that followed them, and that rock was Christ. Hindi si Pedro yung rock. Kasi si Christ yung foundation ayon sa 1 Corinthians 3 verse 11. Other foundation can no man lay than that is laid. At yung naitatag na foundation ay si Kristo. So kaya sabi niya, upon this rock I will build my church. Ito yung fulfillment sa sinabi ni Zechariah. Paano ba niya itinayo? Kasi pag literal na temple, mga kapatid, pag magtayo tayo, katulad sa time nila ni Moses or sa time nila ni Solomon, mayroong mga instrument na gamit nila para maitayo. Pero ano bang instrumento o ano bang gamit ng ating Panginoon na sa pagtayo sa templo na ito? Okay. Basahin natin yung Great Controversy 416. Great Controversy 415 and then 416. 415 and then 416. Sabi dito, gikot sa propeta ang sinabi ni Zechariah sa Zechariah 6 verse 12 at saka 13. Sabi dito, and he shall bear the glory and shall sit and rule upon his father's throne. And then sabi dito, and he shall be a priest upon his throne, and the counsel of peace shall be between them. He shall build the temple of the Lord. He shall build the temple of the Lord. Ito yung sabi ni Zechariah. Paano niya itayo yung templo? By his sacrifice and mediation, Christ is both the foundation and the builders of the church of God. Ito palang temple na itinayo, ito yung church ng Panginoon. Paano niya itinayo? By his sacrifice and mediation. So ito yung paraan ng Panginoon sa pagtayo ng kanyang iglesia. Itinayo niya by his sacrifice. And then ito ay tuloy-tuloy yung pagtayo na itinayo niya hanggang ngayon by his mediation. Kasi siya yung ating mediator ngayon. Ibig sabihin yung pagtayo sa temple na ito ay hindi pa tapos. Kasi nagpatuloy yung kanyang mediation. He shall build the temple of the Lord by his sacrifice. Tapos yung kanyang sacrifice and by his mediation. Yung sacrifice at mediation, mga kapatid, yung dugo ni Kristo hanggang ngayon,
yun ang ililinis niya sa atin para tayo ay maging templo ng ating Diyos. Kailangan malinis tayo ng kaniyang dugo, ng kaniyang sakripisyo. So yun ang pagtayo niya sa church or sa temple. Hindi na nagtayo siya doon sa langit ng templo na katulad sa templo na itinayo nila ni Solomon, yung tabernakulo na itinayo ni Moses. Mapag-aralan natin yan mamayang hapon sa part 2 sa ating pag-aaral. Kaya sabi dito sa nung itinayo na ng Panginoon by His sacrifice and mediation, ito na yung ipinaalaala ng Panginoon sa atin. Ipinaalaala niya sa atin, sabi dito sa 1 Peter 2, verse 5, Ye also as lively stones, kayo ay mga buhay na bato, are built up a spiritual house or spiritual temple or spiritual tabernacle. Paano niya gibuild? By His sacrifice and mediation. So tayo ay itinayo niya by His sacrifice and mediation, kaya ipinaalaala sa atin na tayo daw ay spiritual house. Ye also as lively stones are built up a spiritual house and holy priesthood to offer up spiritual sacrifices acceptable to God by Jesus Christ. Bilang spiritual house, ma-offer daw natin yung spiritual sacrifices natin or spiritual na handog natin sa Kanya na Kaniyang katanggap-tanggap. So yun ang ipinaalaala ng Panginoon sa atin na tayo ay Kanyang spiritual house. To offer up spiritual sacrifices acceptable to God by Jesus Christ. Okay, ano pa? Dagdagan natin sa 1 Corinthians 3. 1 Corinthians 3 verse 16 at saka 17. Know ye not? Kaya ipinaalam na sa atin. Kasi itinatag ng Panginoon at itinayo na niya yung templo. Upon this rock, I will build my church. I will build my temple. Kaya sinabi na sa atin, know ye not that ye are the temple of God and that the Spirit of God dwelleth in you? Ibig sabihin, kung tayo ay nilinis ng ating Panginoon sa lahat ng ating karumihan, sa lahat ng ating kasalanan, tayo ay Kanyang templo. Kaya sabi niya doon, know ye not that ye are the temple of the living God and that the Spirit of God dwelleth in you? If any man defile the temple, paano ba natin ma-defile yung templo? Kung tayo ay gagawa naman ng kasalanan. Kung tayo ay babalik dun sa paggawa ng kasalanan. Kaya ito yung pinaalaala sa atin. If any man defile the temple of God, him shall God destroy. For the temple of God is holy, which temple ye are. Ito yung itinayo ni Kristo. Ito yung hula ni Zechariah na he shall build the temple of the Lord. So hindi na mag-build ang Panginoon ng templo katulad sa templo na itinayo dito sa lupa. Sa time ng mga Israelites. So tayo pala kasi ito yung eternal, from eternal ages, it was God's purpose that from the holy syrup to man should be a temple for the indwelling of the Creator. Ito yung eternal purpose. Kaya, girestore niya na tayo ay maging templo ng ating Panginoon. So, inirestore niya. Now, basahin natin itong Great Controversy 416.
Great Controversy 416, mayroong sinasabi dito na term, mga kapatid. 416, sabi dito, by His sacrifice and mediation, Christ is both the foundation, siya ang foundation, and the builders of the Church of God. Siya yung pundasyon at siya yung and the builders at siya ang nagtayo. Now, ang Panginoon lang ba yung gumagawa dito? Wala ba tayong participation sa pagtayo sa templo na ito? Now, balikan natin yung sinasabi dito sa 1 Corinthians. 1 Corinthians. Dito tayo sa 1 Corinthians. 1 Corinthians 3. Okay, kung yung Panginoon natin ang builder, okay, basahin natin yung 1 Corinthians 3. First Corinthians 3, verse 7. For ye are laborers together with God, ye are God's husbandry, ye are God's building. Tayo yung building ng Panginoon. Tayo yung temple, yung church. Okay, tayo yung building. According to the grace of God, sa verse 10, ayon sa grasya ng Diyos which is given unto me, na ibinigay sa akin, sabi ni Pablo, as a wise master builder. Ang Panginoon siya yung wise master builder na nagbigay kang Pablo ng grasya. Siya ang wise master builder. I have laid the foundation. Itinatag ko yung fondasyon kasi binigay yung kaalaman kay Pablo paano itatag yung foundation. Okay, and then sabi dito, and another buildeth thereon, sabi ni Pablo. Inilagay ko yung foundation, itinuro niya si Kristo bilang foundation. Ibig sabihin, kung siya ang foundation, lahat ay nakasentro kay Kristo. I have laid the foundation and another buildeth thereon. But let every man take heed how he buildeth thereon. Ibig sabihin, mga kapatid, kung ang ating Panginoon siya yung master builder, tayo ay katulong niya sa pag-build. Another buildeth thereon. Yung kautusan ng Diyos, yung katotohanan ng Panginoon ay ipinaalam sa atin at ito yung maging foundation natin at kailangan lahat na ating gagawin ay ayon sa foundation. Ayon sa salita ng ating Panginoon bilang master builder. So siya yung master builder, tayo ang katulong niya sa pag-build sa church or sa temple na ito. Sabi dito sa Acts of Apostles 599. Kaya sabi sa Acts of Apostles 599, 599 sabi dito, the Christian, yung mga Kristiyanos daw who faithfully present the word of life, pag tayo ay nagbigay ng mensahe, tayo pala ay tumutulong sa pag-build. The Christian who faithfully present the word of life, leading men and women in the way of holiness and peace, na ating malid yung mga tao, babae at sa kalalaki, sa daan ng kabanalan at kapayapaan, is bringing to the foundation materials. Dinadala daw natin papunta sa foundation na si Kristo itong mga materials na ito. Materials that will endure. Mga materials na ano ba yung endure sa o sa Bisaya pa? Mga materialis nga mulahutay. Mulahutay. And in the kingdom of God, He will be honored as a wise builder.
Kung tayo daw nagbigay ng mensahe, yung mensahe natin ay yung pure na salita ng Panginoon na walang halo. Tayo daw ay nag-lead sa mga tao papunta sa foundation at tayo ay maging wise builder. Ang ating Panginoon, siya yung master builder, tayo ang wise builder. Bakit tayo wise? Kasi yung ginagawa natin ay ayon sa salita ng Panginoon. So, yung ating pagbigay ng mensahe, mga kapatid, tayo pala ay katulong sa pag-build sa church or sa temple ng ating Panginoon. Kaya sabi dito sa Sketches from the Life of Paul, LP 154.1, LP 154.1, LP is Sketches from the Life of Paul. The Lord gave Paul the wisdom. Si Pablo, binigyan ng Panginoon ng wisdom of a skillful architect. So, ang Panginoon ang nagbigay kay Pablo, hindi si Pablo yung nag-originate na siya ang arkitekto. Ibinigay sa kanya para maging skillful architect yung wisdom, that he might lay the foundation upang itatag niya yung pundasyon of the church. Yung temple na tinatawag, paano gibuild? Ito pala yung church. Lay the foundation of the church of Christ. This figure of the temple, ito pala yung church, ay figure of the temple is frequently repeated in the scriptures. Lagi itong inuulit sa scripture as forcibly illustrating the building up of the true Christian church. So ito yung itatayo, hindi yung literal building na itatayo, kundi ito pala ay nag-illustrate sa pag-build sa totoong Christian church. Zechariah refers to Christ, di ba? Ito yung hula ni Zechariah, he shall build the temple of the Lord. Zechariah refers to Christ as the branch that should build the temple of the Lord. He also refers to the Gentiles. Sino ba tong Gentiles? Tayo. Gentiles as helping in this work. So sa Christian church, tayong mga hintil ay tinatawag dito na helper, helping in this work, and this they that are far off shall come and build. They shall far off. Tayo mga hintil ay tayo ay malayo kay Kristo, hindi natin kilala yung Panginoon. Andong nakilala natin siya, ay tayo ay napabilang dito na tayo ay maging wise builder. Shall come and build in the temple of the Lord. So ito pala yung fulfillment sa sinabi ng Panginoon na sa Desire of Ages 161, from the eternal ages, it was the purpose of God that from the holy syrup to man, yung created being, yun ang maging templo niya. At ito ay nahinto dahil sa kasalanan. At ito ay ma-rebuild or ma-build ito, ma-fulfilled yung purpose na ito, na yung angel at saka yung tao ay maging templo nung ang Panginoon ay maging tao. I-build niya yung temple. Kaya sabi niya, upon this rock I will build my church. So ito yung pag-build niya. Paano niya gi-build? Hindi gamit yung martilyo at pako. Paano niya gi-build? By His sacrifice and mediation. Ibig sabihin, mga kapatid, ito ay tumutukoy sa tao. Okay.
Dagdagan pa natin mga kapatid. Mayroong tanong dito sa Great Controversy 417. What is sanctuary? Okay, sa umpisa, binasa natin yung tabernacle, sanctuary, temple ay synonymous term na ginamit ng Panginoon. Okay. Now, dito mga kapatid, sa 417, what is sanctuary? Ano ba talaga yung sanctuary? Kasi dito nagkagulo yung tao, nalito yung tao. Kasi yung iba, pag sinabing sanctuary, mayroon talaga daw isang lugar doon, specific na lugar na yun ang sanctuary ng Panginoon. Now, dito, tingnan natin. What is sanctuary? It is clearly answered in the scriptures. Ito ay, ano ba yung clearly? Tinaw nga gitubag sa kasulatan. It is clearly answered in the scripture. The term sanctuary as used in the Bible to the tabernacle built by Moses as a pattern of the tabernacle built by Moses yung first, and then the tabernacle in heaven, to which is earthly sanctuary pointed. Yung first, yung tabernacle na itinayo, yung isa naman ay yung nandun sa langit itinayo. And then, ano ba tong tabernacle or true tabernacle na gi-build dun sa langit, in which the earthly sanctuary pointed? Ito yung tinuturo ng earthly sanctuary na mayroong sanctuary sa langit. Dito sa 413 sa Great Controversy, okay, pitched by Moses, and then yung isa ay doon itinayo doon sa langit. 413, now of the things which we have spoken, this is the sum. Quoted mga kapatid yung Hebrews 8:1 and 2. Hebrews 8:1 and 2, ito yung gi-quote dito. We have such an high priest who is set on the right hand of the throne of the majesty in the heavens, a minister of the true sanctuary and of the true tabernacle which the Lord pitched and not man. Ito palang true tabernacle, yung nag-pitch ang Panginoon, hindi tao. Yung isang tabernacle pitched by man, pitched by Moses, or built by Moses. Here is revealed the sanctuary of the new covenant. Dito natin makilala yung sanctuaryo sa new covenant. Yung sanctuary sa first covenant, yung itinayo ni Moses. Itong pitched by the Lord na sanctuary is, tinawag siya na sanctuary of the new covenant. The sanctuary of the first covenant was pitched by man, built by Moses. This is pitched by the Lord, not by man. So dalawa yung tinutukoy, pitched by man, pitched by the Lord. Pitched by the Lord. And then sabi dito, in that sanctuary, the earthly priest performed the service in this sanctuary, Christ, our great high priest. Sa earthly sanctuary, yung nag-perform doon, yung mga tao, yung mga pari. Ha? Pero sa heavenly na sanctuary, Christ, our great high priest, ministers at God's right hand. And then sabi dito, one sanctuary was on earth, the other is in heaven. Pitched by man, pitched by the Lord, one on earth, the other is in heaven. Yung pitched by the Lord is, ito yung nasa langit. Ito yung nasa langit. Now, ano ba tong true tabernacle na pitched
by the Lord. Okay, balikan natin yung Hebrews 8:1 and 2. Hebrews 8:1 and 2. Ano ba tong, kasi yung pitch by man, pitch by Moses. So yun ang nandito sa lupa. Yung pitch nandun dun sa langit, pitch by the Lord. Okay, basahin natin. Ano ba tong itinayo ng ating Panginoon? Hebrews 8:1 and 2. Balikan natin yung Hebrews 8:1 and 2. Now of the things which we have spoken, this is the sum. Ito yung kabuuhan. Ha? We have such an high priest who is set on the right hand of the throne of the majesty in the heavens, a minister of the sanctuary and of the true tabernacle, which the Lord pitched and not man. Itong tabernakulo na ito, pitched by the Lord, and hindi ang tao ang nagtayo dito. Now, ano ba tong tabernacle or temple or house na itinayo ng ating Panginoon? 7 BC 931. 7 BC 7 Bible Commentary 931. Sabi dito, the Jewish tabernacle, ito yung Jewish tabernacle, ito yung pitched by man. Ito ay earthly. The Jewish tabernacle was a type of the Christian church. Yung Jewish tabernacle daw ay type or ito ay nagrepresent sa Christian church. The church on earth composed of those who are faithful and loyal to God. Yung iglesia niya dito sa lupa ay nag-compose ito sa mga matapat at loyal sa Diyos. Is the true tabernacle whereof the Redeemer is the minister, God and not man, pitched this tabernacle on the high elevated platform. Ito pala yung itinayo ng ating Panginoon. Paano niya itinayo? Bakit dun sa langit itinayo? Because yung pagtayo niya sa tabernacle na ito, yung church na ito, ay by His sacrifice and mediation. Nandun siya sa langit, patuloy yung kanyang ginagawa upang maitayo, upang matapos yung pagtayo sa tabernacle na ito. Kaya, in heaven, kasi nandun yung ating Panginoon, patuloy yung kaniyang trabaho para matapos yung pagtayo sa true tabernacle. Napakaliwanag yung salita ng Panginoon na tinatawag na true tabernacle, pitched by the Lord. This tabernacle is Christ's body. Yan ang makita natin sa Ephesians 5 verse 23. Ang church, yun ang kanyang body. And from north, south, east, west, He gathers those who shall help to compose it. So, ibig sabihin, ongoing yung pagtayo, hindi patapos. Yung sinasabi ni Zechariah, He shall build the temple of the Lord, yung pag-build na yun, by His sacrifice and mediation, ay hanggang ngayon is tuloy-tuloy pa, ongoing, hindi patapos yung pagtayo. Okay. Dito tayo sa Daniel 8:14. Kasi itong Daniel 8:14, ito talaga yung sentro ng haligi sa doktrina ng mga ng tao ng Panginoon, ng bayan ng Panginoon. Daniel 8:14. Daniel 8 verse 14. Ito yung sabi dito. And he said unto me, unto 2,300 days, then shall the sanctuary be cleansed. Kanina nalalaman natin na yung sanctuary, yung true tabernacle is church. Ito yung church niya. Dito naman, tungkol ito sa cleansing of the sanctuary. Ano ba tong cleansing of the sanctuary? Sa Great Controversy 409,
Great Controversy 409, itong cleansing of the sanctuary, sinabi dito, the scripture which above all others had been both the foundation and the pillar and the central pillar. Ibig sabihin, pag mayroong mga haligi, siya yung pinakasentro. Ano ba itong central pillar of the Advent faith? Was the declaration unto 2,300 days, then shall the sanctuary be cleansed. Ito palang cleansing of the sanctuary is central pillar of the Advent faith. Ito yung central pillar. What is the cleansing of the sanctuary? Kasi napaka-importante pala ito. Ito yung central pillar of the Advent faith. Ano ba itong cleansing of the sanctuary na sinasabi? Dito sa 417, balikan natin yung 417 sa Great Controversy. 417 sa Great Controversy. What is the cleansing of the sanctuary? Ano ba yung paglinis sa sanctuaryo? Sabi dito, that there was such a service in connection with the earthly. Di ba sa earthly sanctuary, mayroong tinatawag na cleansing once every year. So mayroong silang daily na administration sa mga pari doon, na yung dugo dinala nila doon, yun ang naging marumi yung court sa holy place dahil sa mga dugo. Pero once every year, mayroong paglilinis na gawin doon. Yun ay tinatawag na cleansing of the sanctuary sa earthly. Doon din sa heavenly, mga kapatid, mayroon din cleansing of the sanctuary doon. Now, sabi dito, that there was such a service in connection with the earthly sanctuary is stated in the Old Testament scriptures. But can there be anything in the heaven to be cleansed? Pag sinabing cleansing of the sanctuary na gawin doon sa langit, mayroong bang karumihan doon sa langit na kailangang linisin? Mayroon bang kahit saang kasulok-sulukan sa langit na maging marumi na kailangan linisin? Ano bang ibig sabihin sa cleansing dito? Dahil mayroong maruming lugar doon? Mayroong literal na lugar at yung lugar na yon ay mayroong marumi na mga bagay katulad sa earthly na naging marumi dahil sa maraming dugo doon na kailangan linisin. So doon sa langit, mayroon bang ganung lugar na kailangan linisin dahil marumi na? Dahil sa dugo ni Kristo? Okay, sabi dito, but can there be anything in heaven to be cleansed? In Hebrews 9, the cleansing of both the earthly and the heavenly sanctuary is plainly taught. So yung earthly at saka heavenly ay itinuro sa Biblia tungkol ito sa cleansing. Almost all things are by the blood, ay by the law, purged with blood. Basahin natin ito mga kapatid sa Hebrews 9 kasi nandito ito sa Hebrews 9 paano linisin. Hebrews 9 verses 22 to 26. Ano bang i-cleanse doon sa langit? At saka doon sa lupa, mga kapatid, alam natin na mayroon talagang i-cleanse dahil naging marumi yung holy place sa mga dugo. Okay, doon sa langit, tingnan natin. 22, Hebrews 9 verse 22 hanggang 26. And almost all things are by the law purged with blood, and without shedding of blood, there is no remission. Kailangan mayroon talagang offering. Mayroon talagang dugo para malinis yung ating mga kasalanan. Ibig sabihin, kung tayo ay magkasala dito sa lupa, sa Old Testament time,
For example, ako ay nagkasala, magdala ako ng offering para yung dugo noon, yun ang gamitin upang mapatawad yung aking kasalanan. At yung dugo na yun, yung offering na yun ay tumutukoy kay Kristo na yun ang darating na offering. Ibig sabihin, yung dugo yun ang ilinis sa ating mga kasalanan. Purged with blood. It was therefore necessary that the pattern of things in the heavens, yung sa Bisaya, pasumbanan sa mga butang dito sa langit, should be purified with this. Kailangan din yung dugo upang malinis, upang mapatawad yung ating mga kasalanan. But the heavenly things themselves with better sacrifices than this. Nganong better sacrifice? Kasi doon sa langit yung dugo na ni Kristo ang ilinis, hindi na dugo ng baka, hindi na dugo ng tupa, ng kambing. Dugo na ni Kristo, better things. For Christ is not entered into the holy places made with hands, which are the figure of the true. Ito yung figure of the true. Ha? Yung dito sa lupa, but into heaven itself, to appear in the presence of God for us. Nandun siya sa langit para haharap sa Ama para sa atin. Not yet that He should offer Himself often. Hindi na ulit-ulitin niya yung pag-offer sa sarili niya. Ibig sabihin, pag magkasala tayo ay tinubos niya sa kaniyang dugo kung tayo ay naniwala sa kaniyang pag-offer sa kaniyang sarili para sa atin. Di ba? Nagpapako siya sa cross. At kung tayo ay tumanggap sa kanya bilang Savior at tayo ay naniwala sa kanya, nanampalataya sa kanya, tayo ay kanyang lilinisin sa ating mga kasalanan. At hindi ulit-ulitin niya yung pag-offer. Hindi tulad dito sa lupa na pag nagkasala ka, okay, mag-offer ka ng kambing para sa kasalanan mo. At no lumipas ng ilang taon o nagkasala ka naman, mag-offer ka naman. Hindi ganyan. Isang bisis lang in-offer ng Panginoon yung sarili niya. Not yet that He should offer Himself often, as the high priest entereth into the holy places every year with blood of others. For then must He often have suffered since the foundation of the world. Bakit often since the foundation of the world? Kasi yung lahat ng offering from the foundation ay tumutukoy yun kay Kristo. Mabasa natin yan sa Revelation 13 verse 8. Lamb slain from the foundation of the world. So yun lahat ng mga offering na ginawa nila ay tumutukoy kay Kristo. Ibig sabihin, nag-suffer na ang ating Panginoon mula pa sa simula. And then, dito sa, kasi shadow yung nangyari sa Old Testament, shadow of the things to come, nung dumating na ang true offering na si Christ, ay hindi na paulit-ulit na i-offer niya yung sarili niya. For then must He often have suffered since the foundation of the world, but now, once in the end of the world, yun palang nag-offer si Kristo sa kaniyang buhay para sa atin. Doon pala nag-umpisa yung end of the world. Once in the end of the world hath He appeared to put away sin by the sacrifice of Himself. So ito yung mga ginagawa ng ating Panginoon sa cleansing of the sanctuary. Hindi na dugo ng baka, ng kambing, kundi yung dugo na niya, yun ang kanyang inoffer para tayo ay linisin ng kanyang dugo. So yun ang i-cleanse. Ibig sabihin, kasi yung sanctuary, yung church, di ba? Ibig sabihin, yung cleansing of the sanctuary, hindi lugar dun sa langit ang i-cleanse, kundi tayo.
tayo na mayroong kasalanan. Pag sinabing cleansing of the sanctuary, mayroon bang lugar sa langit na lilinisin? Ibig sabihin, yung sanctuary na i-cleanse, hindi yung langit. Kasi walang karumihan doon. Kundi yung true tabernacle, which is the church. Ito pala yung church. Kaya sabi sa Hebrews 9 verse 11 to 14. Hebrews 9:11 to 14. But Christ being come and high priest of the good things to come, by a greater and more perfect tabernacle. Kanina tinatawag na true tabernacle. Dito, perfect tabernacle, not made with hands. Hindi gawa ng kamay. That is to say, not of this building. Hindi yung building na nagrepresent sa true tabernacle. Yung templo ng Jewish church. Neither by the blood of goats and calves, but by his own blood, he entered in once into the holy place, having obtained eternal redemption for us. Having eternal redemption for us. So, yung cleansing of the sanctuary, ito pala yung cleansing na ginagawa ng ating Panginoon para malinis yung sanctuary, yung church. Ating mga kasalanan para malinis sa pamagitan ng kanyang dugo, kaya nandun siya sa langit. Kaya ito yung paraan niya sa pagtayo ng kanyang iglesia by sacrifice and mediation. Na tayo, kailangan malinis tayo sa kanyang dugo upang maging templo ng ating buhay na Diyos. Kaya sabi niya dito sa Revelation verse 1, Revelation chapter 1 verse 5. Chapter 1 verse 5. So ito yung cleansing sa sanctuary doon sa langit. Sabi dito, and from Jesus Christ, who is the faithful witness, galing kay Kristo Jesus, na siya ang tapat na saksi, and the first begotten of the dead, siya ang unang ipinanganak galing sa kamatayan, and the prince of the kings of the earth, unto him that loved us, para sa kanya na umibig sa atin, and was us, ito yung cleansing of the sanctuary, was us from our sins in His own blood. Tayo pala ay nilinis sa kanyang dugo. Hindi yung lugar sa langit o mayroong specific na lugar doon na narumihan, yun ang i-cleanse. Kundi ito pala ay tumutukoy sa true tabernacle na walang iba yung kanyang iglesia, na kanyang lilinisin. Yun ang cleansing of the sanctuary. First John 1 verse 7 and 9. 1 John 1 verses 7 and then verse 9. Sabi dito, dagdagan natin. Verse 7, but if we walk in the light, kung tayo ay lalakad na diyan sa liwanag, and He is in the light, dahil siya naman ay nandyan sa liwanag, we have fellowship one with another, tayo ay nakipag-isa sa isa't isa, and the blood of Christ, His Son, and the blood of Christ, His Son, cleanseth us from all sins. Kung tayo pala ay lumalakad sa liwanag at isa tayo sa ating Panginoon, tayo ay lilinisin ng kaniyang dugo. Yung atin daw mga kasalanan ay lilinisin sa pamamagitan ng kaniyang dugo. So ito yung cleansing of the sanctuary. And then verse 9, if we confess, hindi lang lumalakad tayo sa liwanag. If we confess our sins, if we confess our sins, He is
faithful and just. Siya ay tapat at just, matarong. Siya ay just to forgive us our sins. Tayo ay kanyang patawarin sa ating mga kasalanan and to cleanse us from all unrighteousness. And to cleanse us from all unrighteousness. Ito pala yung cleansing. Hindi na mayroong specific na lugar doon na naging marumi at yun ang lilinisin, kundi ito pala yung true tabernacle, yung church ang kanyang lilinisin. Sa pamamagitan ng kanyang dugo, upang tayo ay maging templo ng ating Diyos. Yun ang ginawa ng ating Panginoon. Yun ang kanyang pag-build sa kanyang templo by His sacrifice and mediation. At ito ay ongoing. Hindi patapos yung structure, yung building. Patapos. Doon na lang tumatapos, mga kapatid, yung pag-build sa temple, pag-close sa provision. Pag-close sa provision, tapos na. Yung righteous na. Yung, ano ba na? Yung holy na. Yung marumi na yan. Ibig sabihin, lahat ay holy, righteous. Kaya yun na ang perfect na ma-fulfill yung purpose ng Panginoon. Yung sinabi sa Verses 161. At yun ang purpose ng Panginoon na yung created being from the Holy Seraphim to man should be the temple for the creators, for the indwelling of the Creator. So, yun. Kaya yung structure ay nagpatuloy yung pagtayo. Okay. Now, dagdagan pa natin sa quotation, mga kapatid, itong cleansing of the sanctuary. Kasi central pillar ito of the Advent faith. Okay. Sa Great Controversy 421-422, sabi dito, and as the typical cleansing of the earthly was accomplished by the removal of sins, by which it had been polluted, so the actual cleansing of the heavenly sanctuary is to be accomplished by the removal or blotting out of the sins which are there recorded. Lahat na na-record sa isipan ng ating Panginoon ay kanyang buburahin. Okay. But before this can be accomplished, there must be an examination of the books of record to determine who through repentance of sin and faith in Christ are entitled to the benefit of His atonement. So mayroong examination of the books. And then the cleansing of the sanctuary therefore involves a work of investigation, a work of judgment. Ito yung cleansing. Sino ba yung i-investigate? Yung tagalangit o tayo? Work of judgment. This work must be performed prior to the coming of Christ to redeem His people, for which He comes. His reward is with Him to give to every man according as his works. So ito pala yung cleansing of the sanctuary, blotting out of sins. I-blot out, buburahin yung mga kasalanan natin na na-record. Yun ang cleansing of the sanctuary. Hindi lugar yung lilinisin. Na yun ang narumihan. Katulad sa lupa na yung tao na nag-offer sa kanyang offering, yung dugo dalhin doon sa loob. Ibig sabihin yung kasalanan niya na transfer na nandun sa loob. At yun ang lilinisin. Blotting out of sin. So, yun ang cleansing, mga kapatid. Hindi ito lugar yung lilinisin, kundi yung true tabernacle, yung church. Great Controversy 413. Balikan natin yung two sanctuaries kanina.
Great Controversy 413. Balikan natin. One sanctuary was on earth. The other is in heaven. Dalawa lang. Dalawa lang yung sanctuary. One on earth, the other is in heaven. At alam na natin kung ano yung in heaven. Di ba? Yung tinatawag na true tabernacle. At yung true tabernacle, yun pala ang church. So, yun ang sabi sa salita ng Panginoon. Okay. Now, bakit in heaven? The other is in heaven. Di ba dito itinayo, upon this rock I will build my church, sabi ng Panginoon, and the gates of hell shall not prevail against it. Ayon sa Matthew 16 verse 18. And then sa Great Controversy 416, paano niya itinayo? By His sacrifice and mediation. Bakit in heaven? Nasaan ba yung ating Panginoon na nagtayo sa church na ito? Tapos siya nag-sacrifice. Nandun siya sa langit. Is in heaven. Kaya sabi sa 1 Timothy 2 verse 5, by His sacrifice and mediation, yun ang paraan sa pagtayo niya sa temple. Okay. Dito sa 1 Timothy 2 verse 5, anong sabi dito sa 1 Timothy 2 verse 5? Sabi dito, Timothy 2 verse 5, for there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus. Nasaan ba yung mediator natin? Na itinayo niya yung kaniyang iglesia, yung kaniyang temple. Paano itinayo? By His sacrifice and mediation. Nasaan ba siya ngayon? Nandun sa langit. Siya yung ating mediator. Patuloy yung kaniyang ginagawa upang maitayo yung templo, malinis yung templo upang tayo ay maging indwelling. Maging dwelling place ng ating Panginoon. Nandun siya sa langit. And then sabi sa 1 John 2 verse 1, dagdagan natin, kaya ito pala in heaven kasi hanggang nandun siya sa langit, siya ay nagpatuloy sa kanyang ginagawa upang maitatag at maitayo yung templo. 2 verse 1, my little children, these things which these things write I unto you, that ye sin not. Sana hindi na tayo gagawa ng kasalanan. And if any man sin, kung tayo ay magkasala man, we have an advocate with the Father. Mayroon tayong advocate, mayroon tayong abogado nandun sa langit. Sino ba yun? Jesus Christ the righteous. Kaya pala in heaven, kasi nandun siya sa langit. Patuloy yung kanyang ginagawa. Kasi yun ang paraan sa pagtayo ng kanyang iglesia. By His sacrifice and mediation. Okay, balikan natin yung Desire of Ages 161. Kasi dito ma-fulfill sa time natin dahil ang ating Panginoon ay kaniyang itinayo ang kaniyang iglesia. Kaniyang templo. Sabi dito sa Great Desire of Ages 161, balikan natin. Hanggang ma-fulfill ito mga kapatid na matapos ito pagdating sa close of provision. Sabi dito, from eternal ages, ito talaga yung plano ng Panginoon from eternal ages. Ibig sabihin, hindi natin matukoy yung exact kailan ito nagsimula na plano, hindi natin maano ang Panginoon. From eternal ages, it was God's purpose that every created being, from the bright and holy seraph, mula sa mga angel to man hanggang papunta sa tao, should be a temple for the indwelling of the Creator.
Because of sin, humanity ceased to be a temple of God. Dahil sa kasalanan, nahinto yung pagkatemplo natin, pero yung angel patuloy yun kasi hindi nagkasala. Maliban lang kay Lucifer. At saka yung kaniyang mga sympathizer. Darkened and defiled by evil, ito yung nagkasala na ang tao, madilim ng ating mga pag-iisip at masama. The heart of man no longer revealed the glory of the Divine One. Yung ating mga puso daw ay hindi natin maihayag yung kaluwalhatian ng Panginoon. But by the incarnation of the Son of God, ito ay ginawa na ng Panginoon. At itinatag niya at itinayo niya by His sacrifice and mediation. Kaya sabi dito, but by the incarnation of the Son of God, the purpose of heaven is fulfilled. Na-fulfilled. Kasi mayroon ng dugo na ililinis niya sa ating mga puso upang tayo muli ay maging templo niya. God dwells in humanity, and through the saving grace, the heart of man becomes again His temple. So, from the bright and holy seraph. Nasaan ba yung bright and holy seraph? Nandun sa langit. At pwede ba ihiwalay natin yung church ng Panginoon sa langit at saka yung church niya dito sa lupa? Pwede ba natin ihiwalay? Sabi dito sa volume 6, 366. Volume 6, 366. Anong sabi dito? So sabihin natin na in heaven, hindi naman yun i-build ng Panginoon kasi hindi naman nahulog sa kasalanan yung mga angel, maliban lang kay Lucifer at saka sa kanyang mga sympathizer. Pero how about the church? Bakit nandito lang tayo sa lupa pero yung itinayo dito ay dun sa langit? Okay, sa volume 6, 366, sabi dito, 366, the church of God below is one with the church of God above. Hindi pwede hiwalay natin yung church ng Panginoon sa langit at saka yung church niya below. Kaya nga, yun ang ginagawa ng ating Panginoon by His sacrifice and mediation na tayo ay kanyang lilinisin ng kanyang dugo upang muli tayo ay maging templo niya, maging tahanan ng ating Diyos. At hindi natin pwede ito hiwalay sa kanyang iglesia nandun sa langit. The church of God below is one with the church of God above. Now, ano bang yung ginagawa sa iglesia dito sa lupa? Ano bang gawain natin dito? Okay. Sa Acts of Apostles, page 12. Acts of Apostles, page 12. Ito yung sabi dito mga kapatid. From the beginning, mula pa sa simula, faithful souls have constituted the church on earth. Mga tapat pala na kaluluwa yung nag-compose sa iglesia niya dito sa lupa. And every age, the Lord had His watchmen. Sa bawat panahon, ang Panginoon lagi siyang mayroong watchmen, tagabantay, who have borne a faithful testimony to the generation in which they live. Itong tagapagbantay ng Panginoon, sila mayroong daladala na mga mensahe para sa kanilang mga henerasyon. These sentinels gave the message of warning. Itong mga bantay na ito ay nagdadala ng mensahe ng babala. And when they were called to lay off their armor, kung itong mga tao na ito ay magpahinga na, ibig sabihin, magpahinga na dahil sa katandaan, mamahinga na, others took up the work. Mayroon namang papalit sa kanila para magpatuloy yung gawain. God brought these witnesses
into covenant relationship, a relation with Him. Ang Panginoon, dinala niya itong mga saksi sa pakikipagtipan at pakipagrelasyon sa Kaniya. Uniting the church on earth with the church in heaven. Ito yung trabaho ng ating Panginoon. Ito yung tayo ay naging co-workers ng ating Panginoon para ma-unite yung church dito sa lupa sa church in heaven. Kasi hindi pwede ito mahiwalay. So, the church of God on earth is one with the church of God above. Kaya mayroong trabaho na sana itong iglesia ay maging kaisa doon sa iglesia doon sa langit. Kailangan tayo ay malinis sa ating lahat ng mga karumihan, kasalanan upang tayo ay maging isa sa templo ng Diyos doon sa langit, tayo din ay maging templo niya. So, yun ang sabi sa salita ng Panginoon. Kailangan magkaisa tayo sa church ng Panginoon doon sa langit. Okay, dito tayo sa mga teksto. Sinasabi ko kanina na ongoing. Hindi pa tapos yung building. Hindi pa tapos yung structure. Basa tayo ng mga teksto. Ephesians 2 verse 18 to 22. Ephesians 2 18 to 22, for through Him, sa pamamagitan niya, we both have access by one Spirit unto the Father. Tayo ay mayroong access. Hudyo ka man o hintil ka o anong rasa, anong race ka, mayroon tayong access. Mayroon tayong access sa ating Ama sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. Now, therefore, ye are no more strangers. Kahit tayo ay hintil, hindi na tayo estranghero. We are no more strangers and foreigner, but fellow citizens with the saints. Tayo ay fellow citizen of the saints and of the household of God. Pamamahay ng Diyos, maging kaisa tayo sa pamamahay ng ating Diyos. And are built upon the foundation of the apostles and prophets. At tayo itinaya sa mga foundation ng mga apostoles at propeta. Sino bali yung foundation ng mga apostoles at propeta? Si Kristo din. So tayo ay dinala para itayo doon sa foundation na tinatayuan ng mga propeta at mga apostoles. And are built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ Himself being the chief cornerstone, in whom all the building fitly framed together. Yung iglesia nila, yung iglesia ng Panginoon ay katulad na isang building fitly framed together. Spiritual building. Fitly framed together, grow it unto an holy temple in the Lord. Na ito ay lalago hanggang maging templo ng ating Diyos. Grow it. Grow it unto an holy temple in the Lord. Ibig sabihin, ongoing mga kapatid. In whom ye also are builded. Kayo ay kasama na itinayo dito. Builded for an habitation of God. Para tayo ay maging tahanan ng Diyos through the Spirit. Para tayo ay maging tahanan ng Diyos through the Spirit. So yun ang pagtayo ng Panginoon sa temple ay nagpatuloy hanggang sa panahon ngayon. Kaya nandun pa siya sa most holy place para mag-mediate sa atin because He will build
His temple by His sacrifice and mediation. So tuloy-tuloy yung ginagawa ng ating Panginoon. Acts of Apostles 597, Acts of Apostles 598, 599, and then Acts of Apostles 600. Okay, malapit na lang tayo mga kapatid. Mamayang hapon ituloy natin yung part 2. Okay, Acts of Apostles 597. Tingnan natin kung ito ba ay coincide mga kapatid sa teksto na binasa natin ngayon. Tingnan natin yung quotation sa Acts of Apostles 597. Sabi dito, kings and governors, priests and rulers sought to destroy the temple of God. Yung mga leaders daw noon, sa panahon ni Christ, sa panahon sa mga apostles, yung layunin nila, paano nila sirain yung templo ng Diyos, yung church ng Diyos, temple of God. But in the face of imprisonment, pero kahit yung iba sa kanila ay nilagay sa bilangguan, torture and death, faithful men carried the work forward, and the structure grew beautiful and symmetrical. Mayroon palang structure, pero hindi literal na structure mga kapatid na building. The structure grew. Ibig sabihin yung iglesia ay lumago kahit grabe yung persecution na pag-uusig na nararanasan ng iglesia. The structure grew. One after another, the foremost of the builders fell by the hand of the enemy. Yung iba ay nakuha ng mga kaaway. Stephen was stoned. Si Stephen ay binato nila, pinatay nila. James was slain by the sword. Paul was beheaded. Yung mga disciple ng Panginoon. Peter was crucified. John was exiled. Si John was exiled. Yet the church grew. Kanina, the structure grew. Dito naman, the church grew. The church grew. New workers took the place of those who fell. Yung napatay dahil sa persecution, mayroong ipinalit ang Panginoon. And stone after stone was added to the building. Was added to the building. Thus slowly ascended the temple of the church of God. Slowly. Pero nag-ascend. Nag-grow. Centuries of first persecution followed the establishment of the Christian church, but there were never wanting men who counted the work of the building of the work of building God's temple dearer than life itself. Hindi daw nagkulang ang Panginoon ng mga tao na handa na ibuhis yung kanilang buhay para sa gawain ng Panginoon. Sabi dito, the enemy of righteousness left nothing undone in his effort to stop the work committed to the Lord's builders. But God left not himself without a witness. Yung diablo, walang lahat na pwede niya gawin upang mahadlangan yung gawain. Upang usigin yung mga instrumento ng Panginoon. Grabe yung ginawa niya. Pero ang Panginoon hindi naubusan ng mga tao. Sabi dito, but God left not himself without a witness. Kung yung iba ay nabilanggo,
pinatay nila, nagpatuloy pa rin yung gawain. Workers were raised up who ably defended the faith once delivered unto the saints. History bears record to the fortitude and heroism of these men. Like the apostle, many of them fell at their post. Katulad ng iba, sila ay namatay sa kanilang trabaho. Fell at their post, but the building of the temple, steadily, went steadily forward. Hindi na hinto hanggang sa panahon natin ngayon, mga kapatid, na kahit grabe na yung apostasy, grabe na yung mga tao na humiwalay na sa Panginoon, pero ang Panginoon ay mayroon pa ring nanatiling iglesia. Kaya sabi niya dun sa Upward Look 131, when a church proves, kasi yung church, yung temple, sanctuary ay isa lang. When a church proves unfaithful to the work of the Lord, whatever their possession may be, however high and sacred their calling, the Lord can no longer works with them. Others are then chosen to bear important responsibilities. Kaya hanggang ngayon, mga kapatid, nandyan pa rin yung iglesia ng Panginoon. Sabi dito, the workmen were slain, pinatay, but the work advanced. The work advanced. The Waldenses, John Wycliffe, Huss, and Jerome, ito yung mga reformers sa time sa 14th to 16th century. Martin Luther and Zwingli, Cranmer, Latimer, Knox, and Huguenots, John and Charles Wesley, and a host of others brought to the foundation. Ito yung mga instrumento ng Panginoon na nagmensahe para madala nila yung mga materials papunta ng foundation. Foundation materials that will endure throughout eternity. Through the ages that have passed, since the days of the apostles, the building of the temple has never ceased. Hanggang ngayon, patuloy na mayroon pa ring mga tao na gamitin ang Panginoon upang ituloy yung kanyang mensahe. Hanggang matapos ito. 599 sa Acts of Apostles pa rin. Paul and the other apostles and all the righteous who have lived since then, lahat ng mga matuwid na nabubuhay mula noon have acted their part in the building of the temple. Mayroon silang part, mayroon silang ginagawa para maitayo. Kasi ang Panginoon yung master builder, tayo kailangan maging wise builder tayo. Tayo ay co-worker ng Panginoon upang maitayo yung templo na ito. But the structure, is not yet complete. Mayroong structure, pero yung structure hindi literal. But the structure is not yet complete. We who are living in the age have a work to do, a part to act. Tayo ngayon, mayroon tayong trabaho upang ituloy natin yung pag-build sa templo ng ating Panginoon or yung kaniyang church. So, mayroon tayong trabaho, mga kapatid, hanggang sa panahon natin. 600 and then Acts of Apostles 9. Dalawang quotation na lang at mamayang hapon, ituloy natin yung part 2, mga kapatid, kasi itong part 1 natin is ito yung one in heaven. Ano ba yung itinayo ng Panginoon? Ano ba yung gibuild niya? So, intindihan natin sa ating pag-aaral na ito pala yung church niya. Okay, yung mamayang hapon, tungkol ito sa temple na itinayo or tabernacle na itinayo sa time ni Moses at saka sa time ni Solomon, na yung mga lahat na ginagawa nila ay all symbolical. Lahat yun ay symbolical. So, yung fulfillment doon ay ito yung pinag-aralan natin ngayon. Okay.
Acts of Apostles 600. Basahin natin. Christ has given to the church a sacred charge. As a wise builder, mayroon tayong trabaho. Every member should be a channel through which God can communicate to the world the treasure of His grace. Every member, hindi lang isa. Lahat ng membro, kailangan tayo ay maging daanan ng liwanag para ating maibigay sa sanlibutan itong treasure of His grace. The unsearchable riches of Christ. There is nothing that the Savior desires so much. Walang ibang gusto ng Panginoon na gawin natin. As agent who will represent to the world His Spirit and His character. Bilang ahente para i-represent natin ang ating Panginoon dito sa sanlibutan, His Spirit and His character. There is nothing that the world needs. Walang iba na kailangan ang sanlibutan. Lord, the world needs so much as the manifestation through humanity of the Savior's love. Ito yung kailangan ng sanlibutan. Sana makita sa ating buhay yung pag-ibig ng ating Panginoon. Yung pag-ibig ng ating Panginoon, sana yun ang makita sa ating buhay. All heaven is waiting for men and women through whom God can reveal the power of Christianity. So, ang langit daw ay naghintay sa atin, babae at lalaki, para maihayag natin yung kapangyarihan ng Kristyanismo sa sanlibutan. Yun ang gusto ng Panginoon. Mayroon tayong bahagi sa gawain na ito bilang wise builder. Hindi master builder. Wise builder dahil lahat na ating ginagawa ay ayon sa salita ng ating Panginoon. Acts of Apostles, page 9. Last quotation and then mamayang hapon tuloy natin yung part 2. Marami pa tayong maintindihan. The church is God's appointed agency. Yung iglesia ng Panginoon, yung templo ng Diyos, yung sanctuaryo ng Diyos, yung house of God, kasi church is yun ang synonymous term ng Panginoon sa temple. The church is God's appointed agency for the salvation of men. It was organized for service. Kailangan tayo magtrabaho, and its mission is to carry the gospel to the world. Ito yung ating trabaho as a co-builder, wise builder, co-worker ng ating Panginoon. Ang ating Panginoon ay itinayo niya by His sacrifice and mediation. Yun ang pagtayo niya sa temple. And then yung trabaho din natin ay kailangan maging wise builder. Tutulong tayo sa gawain hanggang matapos ang gawain ng ating Panginoon. Okay, sana marami tayong natutunan. Ituloy natin mamayang hapon yung part 2 tungkol sa symbolical na mga bagay na ginawa sa Old Testament. At marami tayong matutunan mamaya. Okay, salamat sa lahat na nag-join sa ating study sa umagang ito. Ating tapusin sa panalangin. Among dalaygon may gugmaon nga Dios nakaskitasaan sa mga langit. Salamat kaayo sa imong mga pulong. Salamat kaayo nga nami daghang natun-an. Niini nga sabat about sa temple o hinaot amahan ikaw mga panalangin kanamong tanan o sa mga katawhan nga magapamati sa imong mga pulong unta kini nga mga pulong mag-ables ang mga kasing-kasing aron nga ang imong mga katawhan amahan ini nagkahinapos nga kasaysayan sa kalibutan magkahiusa sa pagtuo, magkahiusa sa pagsunod sa imong mga prinsipyo ug tabangi mi amahan nga mahimong kabahin niining dako nga buluhaton nga imong gisalig gisaad sa imong mga katawhan. Tabangi mi nga sa among mga kinabuhi mahimong ming kahayag iwag ngadto sa mga katawhan nga nagalantaw namo. Salamat kaayo nga imong panalangina ang tanan, mga kaigsuonan, mga katawhan nimo nga mga honest nga mga katawhan nga gustong serbisyo ug malagad kanimo. Hinaot ikaw mga panalangin kanamo tanan. Salamat nga ikaw magatubag sa among pag-ampo. Pasaylo ami sa among mga sala. Kay kining tanan among isalig tugyan pinahagi sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among personal manluwas. Amen.